Biglang, isang grupo ng mga tao ang sumiksik at sinabing, "Binibini, matagal ka na naming pinagmamasdan at gusto lang naming bigyan ka ng payo, ang paghabol sa isang tao ng walang kahihiyan ay iiwan kang walang anuman sa huli." Nilapitan sila ng mga bandido at sinabing, "Gayunpaman, ayaw sa iyo ng gwapong iyon. Ibigay mo ang lahat ng pera mo at maging lady of the manor ng tatay na ito." Narinig ito, nahiya si Lan Yu at sinabi, "Hoy, mga bandido! Anong kalokohan ang sinasabi niyo?" Ngunit, sa likod, humulik si Yipyang sa kanyang libro at sinabing, "Yan Yang, hintayin mo ako sandali. Aayusin ko lang ang ilang negosyo." Nakita ang kanyang master na oktong gumalaw, galit na sinabi ni Lan Yu, "Ang mga hipon na ito ay hindi kailangan ng master na kumilos. Naglakbay ako sa buong bansa, ang pagharap sa mga lalaking ito ay isang piraso ng cake. Paano sila naglakas loob na tawagin akong walang hiya? Magsipunte kayong lahat sa impyerno." Pagkatapos ay hinugot niya ang kanyang lubad. Bumalibag ang lubad ni Lan Yu, nagpadala ng isang bandido na lumipad. Wala pa ring takot ang mga bandido, tumatawa at sinasabing, "Medyo mabagsik si ate." Iyon ang nakakagulo. Bumalibag muli si Lan Yu ng kanyang lubad at ginamit niya ang kanyang 8-direction wind rain upang salakayin sila. At sa isang saksak, lahat ng bandido ay naipadala na lumilipad sa kalangitan. Pagkatapos ayusin sila, dumilim ang mukha ni Lu Yu at sinabi niya, "Umasa lang sa inyong lakas, paano kayo naglakas loob na maging mga bandido sa Donghang Desert?" Sumagot sa kanya ang one-eyed bandit, "Bata, ang pagpapawalang halaga sa iyong kaaway ay may malaking presyo." Narinig ito, lalo pang nagalit si Lan Yu at sinabi, "Hindi ko na kayang kausapin ang isang lalaking tulad mo na malapit ng patayin." Agad pagkatapos niyan, ginamit ng one-eyed bandit ang Blood Demon Transformation. Tila mas lumakas siya at mabilis. Sabi niya, "Tanggalin mo ako." Nakilala rin ni Lan Yu. Sabi niya, "Ikaw nga ang wanted criminal, ang mamamatay tao na lumipol sa mga tao sa 13 nayon." Nakita ni Lan Yu na nakilala niya na siya ay mamamatay tao, sinabi ng bandido, "Narito kayo para sa akin." Pinukpok ni Lan Yu ang kanyang lubad pagkatapos ay lumukso at sinabi, "Ipagpaliban mo ang pag-uusap. Kung hindi para ilabas ka, sino ang magmamaneho ng sirang kotse na ito?" Nagmamaneho pa rin pabalik-balik sa lugar na ito na nilisan ng Diyos. Sumuko ka ng masunurin. Mahigpit na hinawakan ng bandido ang lubad ni Lu Yu at sinabi niya ng may paghamak, "Ang mga babaeng marunong magplano ay talagang nakakatakot. Nakakapanghinayang, napakahina mo, bata." Pagkatapos niyan, itinaas niya si Lan Yu ng tuwid gamit ang isang kamay. "Uunahin kita pagkatapos ay aayusin ko ang gwapong iyon mamaya." Biglang itinaas si Lan Yu. Nagulat siya at nahulog mula sa mataas na lugar. Habang nagpapanik si Lan Yu, sa oras na ito, inilahad ni Yipyang ang kanyang kamay. Hinawakan ni Yipyang ang sandata ni Lu Yu pagkatapos ay nahuli siya at lumipad pabalik sa bandido pagkatapos ay sinabi, "Paano ka naglakas loob na maging ganoon katapang?" "Naglakas loob na hawakan ang aking disipulo." Nakita ito, sinabi ng bandido, "Ang bookworm na ito ay may alam na kung fu." Ayaw nang magsalita pa ni Yipyang sa kanya at sinabi niya, "Isa lang ang tanong ko, nagmula ba ang kapangyarihan mo sa Demon Abyss?" Si Lan Yu, na pinuprotektahan ni Master, ay nagbigay ng isang mukha, "Iti, hoy ikaw." Ngumiti ang bandido at sinabing, "Tama. Ang tatay na ito ay may blood of the Demon Abyss at isang daliri lang ay kayang pumatay ng 100 tao." Sa sandaling matapos siyang magsalita, pinukpok ni Yipyang ang kanyang kamay at pinutol ang kanyang ulo. Lahat ng natitirang bandido ay may parehong kondisyon sa kanilang pinuno. Niresolba ni Yipyang ang lahat sa isang hampas lang. Blanka ang tingin ni Lan Yu sa ekspresyon ni Yipyang. Pagkatapos niyan, sumulong muli ang kanilang kotse. Si Lan Yu ay nagmamaneho pa rin ng karwahe habang si Yipyang ay nasa likod pa rin na nagbabasa ng mga nobela. Sabi niya, "Shifu, napansin ko na nitong huli, pinapakuha mo ako ng mga misyon na may kaugnayan sa Devil's Abyss at kung makasalubong ka ng sinumang konektado sa Abyss, nagiging brutal ka." Curious na nagtanong si Lan Yu, baka may hidden agenda si Shifu. Sinabi ni Yang sa kanya, "Masyado kang nag-iisip. Nagkataon lang iyon." Pagkatapos, sinabi ni Lan Yu, "Ang Devil's Abyss ay kaina-hinalang tahimik sa nakaraang 2 buwan." Lumingon siya upang tingnan ang kanyang Shifu at sinabi,
at si Shifu ay patuloy na nagpo-provoke sa kanila. Feeling ko si Shifu ngayon. Si Yip Yang ay nahimite na sa tulog ngunit sa totoo lang ay nagpapanggap lang siyang natutulog. Ang tanging nakikita mo ay si Yip Yang na nakatitig sa kalangitan, malalim ang iniisip. Matapos maglakbay ng kalahating araw, sa wakas ay nakarating sila sa Louis City. Nakarating na ang Shen family sa Louis City. Agad ipinamalas ni Lan Yu ang kanyang galing sa multi-level marketing. Magdagdag kayo ng 100,000 gold taels o aalis ako ngayon. Umiyak si wealthy merchant Shen An, Lan Yu Ji. Hindi mo yan magagawa. Malinaw na napagkasunduan natin ang 100,000 gold taels. Bakit mo na naman itinaas ang presyo? Sobra na yan, malapit na kaming malugi. Saan kami kukuha ng ganoong kalaking pera? Narinig ang mga salitang ito. Sumagot si Lan Yu, nagtatawanan lang si Master Shen. Hindi mo binanggit na kailangan nating harapin ang Earth Fin, Old Man Earth Burrow. Si Old Man Earth Burrow ay isang city-destroying level demon na nabuhay ng libu-libong taon. Hindi siya ang pinakamalakas sa Devil's Abyss pero siya ang pinakamatanda. Ginagamit niya ang mga bayan bilang pagkain, sinisipsip ang life force ng mga lungsod, na nagiging sanhi ng kanilang pagkabulok. Sabi ni Lan Yu, may ganoong demonyo sa Abyss at nagpapabayad lang ako ng karagdagang 20,000 gold taels. Naglakas loob ka pang umiyak at magreklamo tungkol sa pagiging mahirap. Palagi akong prangka sa aking negosyo. May dalawang dahilan lang para sa pagtaas ng presyo, isa ay itinago mo ang pinakamahalagang impormasyon na ang demonyo ay may malaking panganib sa amin, syempre, dapat bayaran. Dalawa, ang mga lumang bahay mo ay lumagda na ng kontrata sa Black Blade Chamber of Commerce, na pumapatay ng walang pag-aalinlangan. Bukas ang araw ng paghahatid ng lupa. Kung hindi natin aalisin si Old Man Earth Burrow, ano sa tingin mo ang magiging wakas mo? Nanginginig si wealthy merchant Shen An at lumuhad sa lupa, sinabing, kumikita lang ako ng 150,000 gold taels sa pagbebenta ng lupa. Narinig ito, diretsyong sinabi ni Lan Yu, Master Shen, marami ka nang nakuhang dirty money sa loob ng maraming taon, hindi ba? Magtitipid ka ba sa iyong buhay? Napakahalaga ng oras ko. Kung may faith tayo, baka magawa natin ang negosyo sa susunod na buhay. Narinig ito, gumapang pabalik si wealthy merchant Shen An at niyakap ang binti ni Lan Yu. Humikbi siya at sinabing, Lan Yu Ji, huwag kang umalis. 20,000 gold taels, babayaran ko. Tila napagtanto ni wealthy merchant Shen An na, sa totoo lang, ayon sa legend, sinumang makikipagnegosyo sa kanya ay huhuberin ang lahat ng kanilang balat ng lobo. Walang pakialam na sinabi ni Lan Yu, ang pagiging prangka na tulad nito ay nagpapasaya sa lahat. Ang pagpapanggap sa akin ay walang silbi. Pagkatapos ay tinawag niya si Yip Yang na nakatayo sa labas, Shifu, pakiusapan mo akong tulungan at kumilos. Pumasok si Yip Yang na dala ang kanyang nobela. Nakita ito, sinabi ni wealthy merchant Shen An, Lan Yu Ji. Hindi ba't sinabi mo na ang magliligtas sa amin ay si Yip Shen ng Western Front? Sinuri ni bodyguard Shen Bao si Yip Yang sandali at sinabi, hindi ko maramdaman ang kanyang cultivation level. Malinaw na isa lamang siyang ordinaryong tao. Narinig ito, sumingit si Lan Yu, huwag kang masyadong magsalita. Ang pagpapahirap sa aking Shifu ay may karagdagang bayad. Binatukan ni Yip ang lupa ng ilang beses at sinabing, medyo mahaba ang cooldown pagkatapos tawagin si Numo. Inilapit niya ang kanyang tainga sa lupa, nakikinig ng matindi. Sinabi ni Yip Yang, kung hindi, ang pagpapalaya sa kanya upang matukoy ang lokasyon ng demonyo ay mas maginhawa. Tiningnan ni wealthy merchant Shen An ang mga aksyon ni Yip at sinabing, gayunpaman, hindi natin kayang sirain si Old Man Earth Burrow. Hindi ko rin kayang bayaran ang sarili ko. Sa tingin mo ba lalabas si Old Man Earth Burrow sa lupa pagkatapos? Inilagay ni Yip Yang ang kanyang kamay sa lupa, at sa isang patag na galaw, hinati niya ang sahig sa dalawa. Nakita ito, nagpanik ang lahat at tumakbo sa magkabilang panig. Ang buong Shen family estate ay nahati sa dalawa. Sinabi ni bodyguard Shen Bao, Panginoon, ang sandata ko ay nasa kabilang panig pa. Habang si wealthy merchant Shen An, na nakasaksi sa kapangyarihan ni Yip Yang, ay pinagpapawisan ng husto. Tiningnan ni Lan Yu ang kanilang mga ekspresyon at sinabing, gayunpaman, ang lupa na ibinenta ninyo ay sisirain din kalaunan.
Ginagawa lang namin ito para sa inyo ng maaga. Hindi na kailangang magpasalamat. Pagkatapos sabihin iyon, lumipad si Hip sa pagitan ng dalawang gaps. Nagsalita si Old Man Earthburrow mula sa ibaba, mga hanggal na tao. Paano kayo naglakas loob na gambole ng aking pagtulog? Alam niyo ba ang mga kahihinatnan? Walang pakialam na sinabi ni Yip Yang, anong mga kahihinatnan? Sinabi ng matanda, orihinal, gusto kong dahan-daang tikman ang lungsod na ito, dahil pinaggalit niyo ako, gagawin kong wasteland ang lungsod na ito sa loob ng 3 oras. Pagkatapos niyang magsalita, agad siyang nagtawag ng Earth at Stone. Sinabi niya, ngayon, hahayaan kong bumagsak muna ang lugar na ito. Nakatingin sa buong bahay na nanginginig ng marahas, naisip ni wealthy merchant Shen An, tapos na. Nawala na rin ang piraso ng lupa na ito. Sumigaw si Yip Yang mula sa itaas, Lan Yu, batay sa ating kasalukuyang trajectory, pwede na ba akong magsimulang madumihan ang aking mga kamay? Sumagot si Lan Yu, pakiusap, Shifu. Hinugot ni Yip ang isang uri ng salt packet mula sa kanyang manggas. Si Merchant Shen An ay nagkakamot ng ulo, gagamitin niya ang asin laban sa earthly old geezer. Maging si bodyguard Shen Bao ay nagulat. Si Yip Yang, nagkakamot ng ulo, ay sinabihan ako ng aking disipulo na kapag nasa labas ako at nagpapalayas ng demonyo, hindi ko pwedeng maging nakakatakot at nakakakilabot, kaya nakikinig ako sa kanya minsan, tulad ng paggamit ng asin para sa exorcism. Napakabastos ng pakiramdam ni earthly old geezer. Sumigaw siya, ikaw maliit na punk. Iniinsulto mo ba ang kagalang-galang na ito? Pagkatapos ay inihagis lang niya ang isang tipak ng lupa sa kanya. Nakatitig si Yip Yang na malaki ang mga mata sa paparating na boulder, na agad na nagkawasak-wasak sa milyon-milyong piraso. Napatulala si bodyguard Shen Bao, isang tingin lang, sumabog ang isang bundok. Ganap na nabighani, ipinaliwanag ni Lan Yu, psychic power iyan. Gusto akong turuan ni Shifu ng telekinesis pero mas gugustuhin ko na lang saktan ang mga tao. Pagkatapos ay inihagis ni Yip ang bantan ng asin pababa, sumisigaw, repel evil charms. Dumating ang asin sa ulo ni earthly old geezer. Ipinaglaban niya ang kanyang sarili gamit ang magkabilang kamay sa lupa at ginamit ang Empyrean Old Softness para gumawa ng isang boulder. Nagpakawala muli si Yip Yang ng isang kaway ng kanyang mga daliri, gamit ang Tang Sect's basic hidden weapon technique na Torrential Rain Pear Blossom. Bawat butil ng asin ay naging isang nakamamatay na sandata, umuulan sa earthly old geezer. Dumaan ang asin mismo sa boulder na ginawa ni earthly old geezer, bawat butil ay bumubutas sa kanyang katawan, na nag-iwan ng maliliit na butas sa buong katawan niya. Hindi man lang nagkaroon ng oras si earthly old geezer na sumigaw bago siya bumagsak, nahulog sa lupa at sumabog sa isang bantan ng bato. Hindi makapaniwala si Merchant Shen An, kaya pala, nang asin iyon, naliwanagan ako, idinagdag ni bodyguard Shen Bao, nagre-recruit pa ba ang Limitless Sect? Gusto kong maging disipulo. Tumalon si Yip Yang sa kanila at sinabing, Lan Yu, tapos na ang demon exorcising mission. Sabik akong makita ang reaksyon ng demon abyss. Bumalik tayo sa Limitless Sect. Agad sumagot si Lan Yu, opo, Shifu. Hindi niya nakalimutang paalalahanan si Boss Shen, tandaan na ipadala ang gold tail sa Limitless Sect account sa loob ng 3 araw o haharapin mo ang mga kahihinatnan. Si Merchant Shen An ay nagpaalam, Miss Lan Yu at Master Yip Shen. Nagtataka pa rin si Bao, nagtataka ako kung kailangan ng Limitless Sect ng isang handyman. Nagpunta sila sa Four City sa City Lord's Mansion. Pinasok sila sa VIP reception room. Si Demon Slayer Z Darren, na nasa ika-28 sa Demon Slayer board, ay umiinom ng alak at nagrereklamo. Oy, gaano ba kalakas ang demon bug na ito na kailangan pa nating lahat? Sa tabi niya, si Demon Tamer Zhu, na nasa ika-25 sa Demon Slayer board, ay sinabi, Bullnose, huwag kang magsalita ng kalokohan. Ang gantimpala na ito ay akin. Umupo si Lan Yu at Yip. Sabi niya, Shifu, hindi ka galit sa akin sa pagbalik sa Four City at pagdulot ng mas maraming gulo, hindi ba? Ngumiti si Lan Yu habang iniisip ang gantimpala. Sabi niya, ang gantimpala na 500,000 ay talagang nakakatukso. Si Yip Yang, na nagbabasa ng libro, ay sinabi, ayos lang, maliit na bagay lang iyan.